palitan na si Escudero. Sa tingin nyo ba, sa tingin po ba ninyo, kung sino ipapalit dyan, hindi rin susunod sa amo? Ang importante po, iboto po natin lahat ng PDP laban para mawala na po yung control nila sa Senado. Yun po ang importante kasi mauulit at mauulit lang po yan. PG addictus, namumuno, walang direksyon, utak. Kaya what's happening now? Boss Buds, ba't parang abogado nila si Boying? Tsaka salita siya ng salita kahit di pa siya acknowledge. Alam nyo po kung bakit? Kasi binubuli daw siya. Ngayon lang po ako nakakita ng binubuli na hindi pinatatahimik, magsasalita kung kailan niya gusto magsalita, etc. etc. Tatanggapin kaya ng mga Pilipino kung maging star witness si Torre? Saan po? Wala naman po. Wala pa naman pong kasuhan eh. Alam na po natin yung naganap ngayon. No? Yan, sila Kanilaw ang susi dyan. Sila Kanilaw yung pinakatao nila. Si Torre hanggang maisakay lang eh. Kumbaga si Torre, ano lang siya, yung arm lang. Yung, sige, parang, pero yung pinagkatiwalaan nila dyan, yung sila Kanilaw. Kaya hindi po pwedeng ano yan. Mas okay din yan, Boss Buds, na iniimbestigahan ni Aimee para malaman ng kulang sa kaalaman. Correct. Ako, gusto ko yan. Lahat na mag-expose dito sa gobyernong to, gusto ko yan. Paki-explain bakit ayaw ni Escudero pumirma. Aba, hindi ko po kayang i-explain yan. Paano ko po ma-explain yan? Sa kanya lang po yan. No? Kung tatanungin niyo po ako kung bakit po siya hindi pumirma, nangangamuhan eh. Kung ako po ang tatanungin nyo, kasi pina-explain nyo sa akin yung bakit ayaw pumirma ni Escudero, hindi ko po kayang explain. Pero kung tatanungin nyo po ako, sa opinion ko kung bakit hindi siya pumirma, ayaw ng amo niya. Gusto ng amo niya protektahan sila Kanilaw. Kung sino yung amo ni Chis Escudero, hindi po ang taong bayan. Yan ang pakatandaan nyo. Di na kailangan ng star witness dyan sa Senate hearing. Di bang hawak ng Interpol na warrant of arrest ay galing na ICC, tinanggap ng Pinas. Tapos na po tayo riyan eh. Umaamin na nga po si Secretary Remulla. Ang sinasabi ko po na hindi nagdo-double talk pa rin hanggang ngayon na hindi walang jurisdiction ng ICC, hindi tayo nakikipagtulungan. Si BBM lang po. Si BBM lang po yung nag-double talk na tayo po ay hindi nakikipagtulungan. Si Remulla, iba na po yung tono niya. Nakipagtulungan tayo sa ICC dahil ang sinurrender natin sa ICC ay tao, hindi bansa. Tanong, meron bang dinimandang bansa? Pupusasan mo yung Palawan, yung katarantaduan. Boss Buds, may namatay na Chinese na businessman sa Pinas. Kaya nga po, sila galit na galit. No? Tama na raw yung mga tokis-tokis. Tama na yung kung ano-ano. Hindi po sila papayag. Tandaan po ninyo, yung power po ng mga oligarko. No? Hindi po yan basta-basta. Kasi, iba po yung nagagawa ng pera eh. 'Di ba? Nagbibintangan nga yung magkabilang panig na yung mga dumalo naman sa inyo, mga bayad, 'di ba? 'Di ba? Putya, yan po hindi nila kinakailangan magbayad. Yung mga tauhan po nila. Kung yan po ay mga negosyante, sabihin nila, halimbawa, ikaw Alaska, o lahat ng mga trabador ng Alaska, attend kayo rito ha. Nariyan si boss. Tuloy ang sweldo nyo. Ganun lang yun. Sino ba kinakasuhan sa ICC? Tao o bansa? Boss Buds, ang solusyon para hindi kontrolado ni BBM Lisa tambaluslos ang Senado at Kongreso, both straight PDP, Team Duterte, 10 senators at congressman na hindi pumirma. Noted? Opo. Yan po talagang laban natin. Hindi po tayo pwedeng magalit lang na magalit. At sasabihin natin, hindi na lang ako buboto kasi dadayain lang eh. Para tayong naglolokohan dito.
Di magbabago ang bansa, galit di mapapalitan ng magnanakaw sa bansa. Grabe na pagnanakaw nila. Straight vote po tayo, kabayan. PDP laban po tayo, Team Tatay Digong. Wala na tayong asahan kapag ang Supreme Court kumiling ka na Boying. Parang yung joke na nauna, itlog o manok, yan ang ginagawa sa hearing. Okay lang po. Ako po, okay po ako sa mga hearing. Lalo na yan, pabor nga sa atin, natutuklasan nga eh. Yung hearing nga yung mga hearing sa Quadcom na pinanood nga natin si Tatay Digong, di ba? Nung umating siya sa Quadcom. Hindi naman po pabor sa kanila yung hearing eh. Nakikita po natin kung paano. Nakita rin ni Tory na ngayon na yung order nila. Kaya lang, matigas si Tory, sinasabi niya, yung may reklamo po sa akin, magsampa na lang kayo ng reklamo sa korte. Bakit puro pabor sa ICC sila? Paano naman ang sovereignty natin? Ano na po tayo dyan eh. Nakatapos na po. Ang importante sa kanila, politika. Higit sa lahat, politika. Sinabi ni Robin Padilla, alam nyo, hindi importante sa akin ang mga speech pag mga ganyan pong pag mga ganyan pong investigasyon. Opening statement po, okay pa yan. Pero ako kasi, out of yung hindi na ako nakapokus dun eh. Ang focus ko, bakit parang nag-opening statement pa si Robin? Banat na. 'Di ba? Pagka senador ka kasi at nasa gitna, hindi ko po naintindi kung ano po yung sinabi ni Robin kasi pinagtutugma-tugma ko po sa isip ko yung nagaganap, no? Yun, speech niya yun eh. Maganda man yun o hindi. Kay Robin na yun. Ang sa akin po kasi, balik na tayo rito sa tanungang portion. Parang pag nanonood ako ng PBA, ng live, alam niyo po sa PBA, pag yung mga may nag-time out, may mga sumasayaw. 'Di ba? Pag halftime, 'di ba, panay commercial na papanood natin pag nanonood ka sa TV. Pero pag halftime ka doon, may mga palabas. 'Di ba? Kumbaga, masarap na yung laban, biglang may sasayaw. Kumbaga kung nauna yun, kung hindi pa tayo nakapokus sa tanungan portion na, kung nauna yung sinabi ni Robin bago yung balitaktakan sa Senado, okay po ako ron. Walang problema. Pero yung out of na siya eh. Kumbaga, magtanong ka na. Banata na natin to, masusukol na eh. Di ba? Yung mga ganon. Follow up. So wala na epekto yung hearing na yan, pero ang pagkondina nila sa nangyayaring krimen na sila ang biktima dyan, sila mataranta. Wala na negosyanteng papasok. Correct. Hindi po walang ako hindi po ako naniniwala na walang kwenta yung hearing. Kasi may natututunan ako eh. Ito po bago eh. Yung kay Tory, more or less alam na natin yan. Alam na natin yung mga paghihilahan, alam na natin yung panggigipit niya, more or less alam na natin. Ito po sila kanila na direkta siya yung naghatid. Ngayon lang po natin nalaman. Ako, ngayon ko lang nalaman. Nagpa-intermission pa kasi. Yun, parang intermission siya dun sa hindi na po bagay. Parang, alam niyo yun, kumbaga sa dance contest, pucha, ang gagaling na ng mga sumasayaw. Finals na. Tapos magpapasayaw ka ng mga kung sino-sino lang. Sino ba yung mga yan? Ganun yan. Condolences to Ma'am Sandra Cam. Oy, nalulungkot po tayo, nabalitaan po natin na pumanaw na po si Miss Sandra Cam. Lagi pong naroon sa mga rally yan, no? Bandang uli, mga naka-wheelchair na siya, may mga tungkod na. No? Pero sumasama pa rin sa talagang mula po sa unang maisog, kasama na namin si Miss Sandra Cam. Isa po siya sa mga kilala po diyan sa
Kumbaga yung mga eto parang Duterte movement, no, kasama na po si Sandra Cam. Nakikiramay po kami sa pamilya po ni Miss Sandra Cam. Boss Buds, vote straight PDP laban. Senators tayo. Paano yung dalawang bakante? Huwag niyo na po akong tanungin sa bakante. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Pati yung bakante, ako pa magpasya sa inyo. 10 lang po yung kandidato natin. Kayo na po bahala kayo dyan. Wala po ako i-endorse na hindi in-endorse ni Tatay Digong. Okay. Baka may balak pa silang ibigay sa foreign powers ang pamamahala ng bansa natin. Si Torre tinuro si Marbil. Marbil tinuro si Alcantara. Alcantara nilaglag si Marbil. Biglang executive privilege. Kita nyo po nakita nyo po si Torre. Anong sabi ni Torre? Tinatanong siya kung legal ba o illegal ba yung sa tingin mo yung pagkakaresto. Sabi niya, hindi ko po papasok sa isip ko na illegal kasi kasama ko SOJ, DOJ, di ba? Kasama niya yung Solgen. Kasama niya yung PNP chief. Correct din. Ngayon ko lang nalaman ng anak ng accused ay malayang makita, hindi pwedeng harangan. Correct. Yun po. Yung paglabag na yun, di ko po alam din yun. Tsaka yung doktor, kahit ilang doktor. Thank you rin pala kay Alan Cayetano sa pagre-research ng mga ganun. Sa mga nagdududa pa po kay Bato, sana nanonood kayo ng hearing. Kung wala po si Bato dyan, kasi alam niya mga general to Alam niya po yung patakaran sa PNP kaya hindi po nila mapapaikot si Bato. Kaya may duda pa rin hanggang ngayon kay Bato. Putya, magduda na lang kayo habang buhay. Yan po ang papel ni Bato. Matindi po. Hindi ba nag-opening statement si Moda? Tol OFW, mag-register for online voting. Need nyo na ng PC with camera, task patience. Punta lang kayo sa Comelec website. Boss, ba't si vlogger Claire galit dun sa Net25 na nagtanong? Nakikita po yan ng Iglesia na Cristo Lahat po. Siguro naman. Kasi marami po yung nagsabi, sige, rally nyo naman yan. Di naman namin inaangkin Marami po nagsabi, hindi kayong namin, sinamahan. Okay. ang sa isip ko, anong kayong gagawin nyo kung binaliwala lang yan ni BBM? Ba nga, binaliwala lang, di ba? Double talk lang. Kinakailangan natin na unity. Unity kayong Bato, Bongo, and Robin are proven Duterte allies pero di nila kaya. Ginagawa ni Aimee and Alan Cayetano kaya wag OA yung mga galit na galit kay Aimee. Yehey, panalo si Attorney Trixie about sa disbarment against her. Meron bang disbarment? Congratulations, Attorney Trixie. Soft heart lang kasi si Senator Bato pero may paninindigan. Lacanilaw underwent the same process with those of HOR resource persons cited in contempt. Hindi po. Ang kay Lacanilaw po, ang tagal po bago siya i-contempt. Ang tagal po at inulit-ulit pa. Congrats, Attorney Trixie Pakain ka naman. Wag na, masama pa ako sa mga picture. Alam na natin, boss, ang involvement ni BBM at malamang si Tambaloslos nag-feed sa mga taga-ICC na pumirma ng Kaya lang, paulit-ulit sila no? Hindi po to yung ine-expect nilang result. Bigyan ko po kayo ng ideya. Ako sa totoo lang, naniniwala ko na dapat nagdidiwang na kayo, di ba? Matagal nyo na yan. Sabi nyo, mag-iiyakan kami pagka dumating na yung ICC. Ang feeling nyo, dapat nagdidiwang kayo. Pero bakit hindi kayo nagdidiwang? Bakit salanta pa rin kayo? Bakit problemado pa rin kayo? Kasi ang katotohanan, lalong tumataas ngayon yung mga kandidato ng PDP. Lalong bumabagsak ang mga kandidato nyo. Ang popularity ni BBM ay lagapak.
Boss Buds, meron pa namang turistang nagpupunta sa Pinas kaya lang may tama sa ulo katulad nun ng gulo sa BGC. Correct. Boy lang laging sabat ng sabat. Ay Boying. Boss Buds, dapat si Cayetano na lang ang gawing Senate President. Hindi naman. Kita nyo naman po si Cayetano, masyado naman silang compromising din. Wala rin akong ano rin kay Cayetano. Okay, dapat PDP po. Kaya dapat makontrol natin yung Senado. Paano po ba process ng paglalagay ng Senate President? Di po ba maiwasan natin mga muhan? Si Chis lang po nangangamuhan. Lahat po ng Senate President before, wala po. Ang Senate President po kasi pangatlo po yan sa pinakamakapangyarihan. Paano kung pumabor ang SC wag niyo na pong problemahin yan. Magpaboran po sila lahat, tayo po buboto. 'Di ba? Kasi pinoproblema niyo pa po yung pati yung Supreme, matagal na po tayong wala na pong mas lalaki pa po na issue ng pagkakakulong ni Tatay Digong. Wala na pong mas gagawin sa atin na mas malaki doon, no? Kung po problema, pabor ba SC? Wala na pong mas lalaki na pinakulong na si Tatay Digong. Ano pa ba ang iindahin natin na mas mabigat diyan? Wala po tayong inaasahan kahit kanino. Umasa po tayo sa sarili natin. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, bumoto tayo, mangampanya tayo, lahat ikampanya natin tong 10 na to. Kasi pag mag-iisip pa kayo na nega o kaya yung paano pag hindi pumabor sa atin, ano ngayon? Kaya nga tayo may katawan buto. Wala na pong masasakit na mararamdaman ng mga pro-Duterte sa pagpapakulong kay Duterte. Kumbaga rock bottom na to ng sakit. Yung gagawin pa nila na wala na po yan. Hindi na natin iindahin yan. Iindahin nyo pa ba yan kung hindi pabor sa atin? Nakakulong na nga si Tatay Digong eh. Nakakulong na si Tatay Digong. Ano pa po ang mas malala na pwede nilang gawin sa mga Duterte supporters? Hala, walang tibay pala si Senator Chis. Straight po tayo PDP at candidates endorse ng PDP kahit madaya, boto o di pa rin. Boss Buds, kapag nagpakain si Atty. Trixie, kakainin mo. Close friend pala ni Lisa si Ambassador kaya tumawag ng waiter para umorder for takeout. Lalabas at lalabas po, di ba? Ngayon, naglabasan na yung mga picture nila. Nakakahiya, inalisan ni Escudero ng dignidad ng Senado. Palitan nyo na yan ng Senador. Huwag kayong patapak sa isang Senate President. Sir Buds, dapat si Chis ang ikulong. Joker Arroyo, Tatay Badong, magaling. Hindi naman siya naging Senate President. Marami po magaling na senador na hindi naging Senate President. Yung sila Salonga, sila Drilon, sila Nene Pimentel, si Enrile, hindi po madidiktahan yan. Pag ordinaryo na tao lang, pirma agad, sila kulong agad. Pero pagkabaro nila, may due process daw, sabi ni Chis. Ang tinanggalan mo ng due process, yung mga senador mo, kung hindi ka nanood ng hearing, mas lalo ka na. Nagsisinungaling yung tao harap-harapan sa anong gagawin mo, Chis? Okay lang sa'yo? Ay, congratulations, nagsisinungaling ka. Yun po yung kinontempt sila Kanilaw. Huwag na natin iboto yan si Escudero. Siya po yung pinaka-leader ng dumakip kay Tatay Digong. Siya po yung inatasan na mag-lead. Magsundo hanggang maghatid sa dahig. Ang papel nila Kanilaw doon, tiyakin na mapaparating. Siya po ang pinaka on the ground na pinaka-leader nun. Hindi po si Torre. May mas mataas pa si Torre, kay Torre, yung nag-uutos sa kanilang lahat. Yan, nasagot ko yung tanong nyo.
Hindi ka pwede sumama kay Attorney Trixie Badong, pipicturean ka, kakanta ka ni Pebbles. Kaya ako wala akong ano dyan sa Pebbles na yan. Una ko narinig yung Pebbles na yan, may issue agad. Meron kagad yung, alam niyo yan, yung gumagawa kagad ng issue. Saan ba to? Kapapasok lang may issue agad. Alam niyo na yung purpose, di ba? Kapapasok mo po lang sa mga Duterte group, may issue ka na agad. Yari ka, Sir Bads, pag napicturean ka, kasama ka ang sikat na vlogger. Senator Amy, Senator Bato, Senator Robin, Cayetano, huwag kayong pumayag na ganyanin lang kayo ni Escudero. Inalisan kayo ng dignidad as Senator of the Republic. Correct? Good afternoon, Boss Bads. Pwede po ba kasuhan sa court yung mga nagsinungaling sa Senate hearing? Or no use kasi ombudsman is on the side of Marcos? Hindi po ako bogado, pero pwede po talaga silang kasuhan. Yun lang po masasabi ko. Kung may ginawa pong paglabag sa batas, pwede po talagang kasuhan. Kung yun lang ang tanong mo. Pero kung tatanungin mo sa akin, ano ikakaso, dyan po ang limit ko lang. Hanggang political. Nakaramdam si Tory, inunahan niya. Kasi nung una, ayaw ni Tory. Ito po order ko hanggang dito. Marcoleta dapat maging Senate President. Isa din yan si Pebbles na naninira kay Miss Joy. Isama mo pa si Aklang Maui. Dapat pa bang iboto si Busi? Diyos ko. Alam mo, EB, fans ka ba niyan? Tanggalin na kita. Sumisimple ka lang, di ba? Nangangampanya po kami rito ng PDP. Huwag po kayong magpautot ng mga kung ano-ano nyo para ma-promote nyo yung mga tao nyo.